Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, kasunod ng serye ng mga bagyo, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nanawagan sa mga ahensya ng pamahalaan na simplihan ang selebrasyon ng Pasko. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. personal na namahagi ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo sa Catanduanes. Tuloy-tuloy na ayuda hanggang sa tuluyang pagbangon ng bawat apektadong pamilya, tiniyak. Patuloy na suporta ng Estados Unidos sa Pilipinas, tiniyak ni US President-elect Donald Trump sa ginawang pakikipag-usap sa telepono kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dating unang ginang Imelda Marcos, kinumusta ni Trump. Tinatayang danyo sa infrastruktura at agrikultura kasunod ng mga nagdaang mga bagyo, umabot na sa halos 500 milyong piso. At amihan o ang malamig na panahon, formal nang idineklara ng Pag-asa. Una po sa ating mga balita, hinimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga opisyal at kawani ng gobyerno na gawing simple ang mga Christmas party at selebrasyon ng Kapaskuhan. Ito ay bilang pakikiisa sa mga naging biktima ng mga nagdaang bagyo. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV Manila. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga opisyal at kawani ng gobyerno na iwasan ang magarbong pagdiriwang ng Pasko bilang pakikiisa sa milyong-milyong biktima ng pananalasa ng sunod-sunod na bagyo na patuloy na nagdadalamhati matapos mawala ng mga mahal sa buhay, tahanan at pinagkakakitaan. Hinimok na Executive Secretary Lucas Bersamin ang mga ahensya ng gobyerno na bawasan ang gasto sa selebrasyon ng Pasko. Ibigay na lamang ani ang matitipid bilang donasyon sa mga tinamaan ng kalamidad. Ang tunay na diwa ng Pasko, pagkakaroon anya ng malasakit, pagbabahagi ng biyaya at paghahatid ng saya sa ating kapwa. Hindi na anya kailangan ng kautusan para rito. Tiwala si Bersamin sa kabutihan ng mga kawani ng gobyerno na magkukusang ipatupad ang panawagan ng presidente. Ayon kay Romel Flores na naapektuhan ng bagyo sa Virac, Catanduanes. Tama po si Mr. President na wag muna mag-celebrate ng mga Christmas party kasi dapat po umuuna yung mga nasiraan po ng bahay, madinaanan po ng bagyo, dapat po imunang-unahin po natin. Ligtas man sa bagyo ang administrator assistant sa isang ahensya ng gobyerno na si Mary Jean. Alam daw niya ang hirap ng pinagdaraanan ng kanyang mga kaanak sa Bicol Region. Mas kawawa po sila. Kailangan first priority po natin sila sa pagbibigay ng mga po. Okay lang po sa inyo na wala pong lechon? Okay naman po. Mas okay pong wala na. Kahit simple lang po. Paano kung wala ng exchange gift at raffle? Yung ipaparapol niya, ibigay na lang doon sa nangangailangan. Mahalaga po ay kahit paano, kahit simple lang, basta magkakasama-sama. Tiniyak naman ng Administrasyong Marcos na mararamdaman ng mga naapektuhan ng bagyo ang diwa ng Pasko. Nangako rin na magbibigay ng tulong para maibalik ang kanilang mga nawalang hanap buhay at tahanan. Clazel Pardilla, Balitang Pambansa. Nagdulot ng malaking halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura ang tatlong magkakasunod na bagyo na dumaan sa bansa. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, humigit kumulang 478 million pesos ang halaga ng pinsala ng iniwan ng mapaminsalang mga bagyo ngayong buwan. Sa kanilang ulat, ang mga bagyong Nika, Ophel at Pipito ay nagdulot ng 469.8 million pesos na pinsala sa infrastruktura sa Cagayan Valley, Central Luzon at sa Cordillera. Ayon pa sa NDRRMC, ang serye ng mga bagyo ay nagdulot din ng 8.6 million pesos na pinsala sa mga pananim, hayop at kagamitan sa pagsasaka. Opisyal nang nagsimula ang panahon ng amihan o Northeast Monsoon ayon sa Pag-asa. Inanunsyo ito sa DOST Pag-asa sa kanilang social media page. Ang amihan ay nagdudulot ng malamig at tuyo na hangin mula sa hilagang silangan at maaaring magdulot ng mga pag-ulan sa silangang bahagi ng bansa.
Ayon sa Pag-asa, ang mataas na presyon sa Siberia ang nagpapalakas ng amihan at inaasahan ng sunod-sunod na pagsabog ng hangin sa susunod na 2 linggo na magpapababa ng temperatura sa Hilagang Luzon. Nagbigay rin ng babala ang Pag-asa sa mga mandaragat tungkol sa paglala ng rough sea conditions, lalo na sa mga baybaying dagat ng Luzon dahil sa amihan. Susunod sa balitang pambansa, investigasyon ng Kamara sa mga pulis na naapektuhan ng war on drugs ng nagdaang administrasyon umarangkada na. At iba't ibang negosyo na may kaugnayan sa Kalabaw, isinulong ng Philippine Carabao Center sa Ilocos Sur. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Balitang Pambansa. Sa loob ng mahigit 30 taon, para kay Aling Noning, ang kanilang sakahan ay parte na ng kanyang buhay dahil simula pa noong 1986, dito na niya naigugol ang kanyang hanap buhay sa pagsasaka at ito ang naging instrumento para sa kanya na mapagtapos nila ang kanilang 4 na anak. Siya ay isang ginang na mula sa bayan ng Lux, Gutalak sa probinsya ng Zamboanga del Norte. Dako kay gikatabang namo ning Agrarian Reform Program, panghatagan mi og mga seedlings. Dako kay itong gikatabang namo kay gani kadtong mga gamay kaayong mga butang nakapahuman gud mi sa among mga anak kay amo manggitikan ning maong luna. Yan naman po na magtanom og lubi. Mao ning makita niyo karon nga kalubin-an na gyud ni. Karon 70 anyos nako. 38 nako katuig nga gauma. Mahigit 8,000 titulo at mahigit 12,000 ektarya na rin ang naibahagi sa ating mga magsasaka sa rehiyon ng Zamboanga simula ng nanungkulan si Pangulong Marcos. Mahigit 4,000 benepisyaryo rin ang nakatanggap ng kanilang mga titulo noong araw na ito. Ito ay sumasaklaw sa mahigit 7,000 ektarya. Ug karon dako kay kong pasalamat sa atong sekretary sa DAR ug labi na gyud sa atong mahal nga pangulo pagsuporta niya para sa kabuhian namong mga magbabaon. Good vibes ba kamo? Sagot namin ang umaga ninyo. Mula sa balitaan, makakakwentuhan natin ngayong umaga. bagong kaalaman, Hoping for the success. hanggang sa Unli Chikahan. Kasama ang RSP Morning Barkada. Rise and Shine Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Dito lang sa PTV. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa anumang sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan sa katawan. Samahan din ang mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng personal protective equipment at mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Saan mapapanood ang PTV? Sa bawat sulok ng Pilipinas. Reaching millions of Filipinos across the country through the power of terrestrial TV. Abot na abot namin ang mga Pilipino para sa tapat na balita at impormasyon. Dito'y Cordillera, kan entero ang Luzon. Da kami, timapang namnamaan. Sa aton sa Visayas, wala kami mapugong sa pagpaabot sa unsang hitabo. Dini sa saad nga yuta, Mindanao, PTV, pirmi maminaw para sa paghatod sa balita. Broadcasting in Luzon. PTV4 Manila, PTV8 Cordillera, PTV4 Naga, and PTV4 Palawan. In the Visayas, PTV11 Cebu, PTV10 Dumaguete, PTV2 Guimaras, PTV8 Tacloban, and PTV12 Calbayog. And in the heart of Mindanao, PTV11 Davao City, PTV8 Cotabato, PTV7 Zamboanga,
PTV 11 Sibugay, PTV 11 Pagadian, PTV 48 Davao del Norte, and PTV 8 Agusan del Sur. PTV Regional Network, buong katapatang naghahatid ng balitang maaasahan para sa inyong pambansang TV. Itinutulak na sa Kamara ang pagbibigay ng sapat na tulong para sa mga pulis na naapektuhan ng war on drugs ng nagdaang administrasyon. Sinimulan na ng House Committee on Public Order and Safety ang kanilang investigasyon ukol dito. Ayon kay Committee Chair Dan Fernandez, layunin nitong matulungan ng mga pulis na nahaharap sa kaso, nakulong, nasugatan at nasawi dahil sa drug war. Giit niya, may ilang kapulisan na sumunod naman umano sa utos ng kanilang superiors pero ngayon ay naiwan na sa ere. Bukod naman sa panig ng mga pulis, tinututukan na rin ngayon ng Kamara ang pagtugon sa panawagan ng hustisya ng mga nasawi dahil sa umano'y extrajudicial killings noong war on drugs sa ilalim naman ng hiwalay na pagdinig ng House Quad Committee. Kasi ano lang sinusunod lang naman po nila yung kautusan ng kanilang mga superior. And since na parang nakita natin na gray area sa kanila yung Memorandum Circular Number 16/2016 na nagsasabi na in-neutralize, in-negate mo yung mga drug personalities. So makikita natin that they followed it blindly, no? And since sila yung nakakuha ng consequences ng ginawa at ngayon sagot sila, but unfortunately hindi naman well documented or walang data na nagsasabi na tinutulungan sila. So ang purpose ng hearing na to is how can the Congress can help them legally and financially. Ibinahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakausap niya sa pamamagitan ng phone call sa United States President-elect Donald Trump. Ayon sa Pangulo, ipinahayag niya kay Trump ang kagustuhan ng bansa na mas lalo pang patatagin at palalimin ang matagal na relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Dagdag pa niya, plano niya ring personal na makipagkita kay Trump sa lalong madaling panahon. Sa kanilang pag-uusap, nabanggit aniya ni Trump ang dating unang ginang si Imelda Marcos dahil kaibigan niya ito at kinamusta ang kanyang ina. Bumisita ngayong araw sa Armed Forces of the Philippines Western Command sa Palawan sina U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin III at Defense Secretary Gibo Teodoro. Kasama rin si AFP Chief General Romeo Browner Jr. at ibang opisyal na militar sa pagbisita sa AFP Western Command. Ngayon ang huling araw na pagbisita ni Austin sa Pilipinas bago magtungo papuntang bansang Lao. Sa nalalapit na pagpapalit ng liderato ng Amerika, binanggit ni Austin na mahalagang kaalyado ng Amerika ang Pilipinas. Itinampok ng Department of Trade and Industry at Philippine Coconut Authority sa Coco Lacal Trade Fair na binuksan nito sa Batangas ang iba't ibang produktong gawa sa niyog. Ang detalye sa balitang pambansa ni Baby De Castro ng PIA Calabarzon. Binuksan ng Department of Trade and Industry sa Batangas ang Coco Lacal 2024 Trade Fair sa SM City Lipa Event Center. Tampok dito ang mga ipinagmamalaking produktong gawa o nagmula sa niyog ng nasa 20 micro, small, and medium enterprises sa lalawigan. Kabilang sa mga coconut products na mabibili sa trade fair ay mga pagkain tulad ng pastries, chips, ice cream, at candies. Mabibili din sa Coco Lacal Trade Fair ang iba pang mga coconut byproducts gaya ng damit, bag, accessories at marami pang iba. Para sa mga kalahok na MSMEs, malaking tulong ang mga ganitong trade fairs kung saan nabibigyan sila ng pagkakataon na maipakita ang kanilang mga produkto. Katuwang ng DTI sa pag-organisa ng naturang trade fair, ang Philippine Coconut Authority na siyang nangangasiwa upang palakasin ang industriya ng pagniniyo. Ayon sa PCA, patuloy ang kanilang pagsusumikap na maitaas ang produksyon ng niyog upang mas marami pang coconut products ang kanilang maitampok sa mga susunod na trade fairs. Nagbigay din ang DTI ng business counseling seminar at iba pang kaalaman para sa mga kalahok na entrepreneurs. Bukod sa kaalaman at tulong mula sa DTI at PCA, malaking tulong ang trade fair sa mga MSME upang mas lalong makilala ang kanilang mga lokal na produkto. Mula sa PIA Calabarzon, Baby De Castro, Balitang Pambansa. Isinulong sa 10th National Carabao Conference ng Philippine Carabao Centers sa Ilocos Sur ang iba't ibang negosyo na maaaring gawing gamit ang kalabaw.
Ang detalye sa balitang pambansa ni Aile Taluban Villanueva ng PIA Ilocos Sur. Kilalang pambansang hayop ng Pilipinas na kalabaw. Marami palang tulong sa hanap buhay, hindi lang sa pagsasaka. Sa ginawang 10th National Carabao Conference ng Philippine Carabao Center sa Kawayan, Ilocos Sur, bida ang iba't ibang negosyo na maaaring gawin ng mga kooperatiba tulad ng livestock reproduction o pagpaparami at milking o paggatas. Aabot sa 400 delegado mula sa 64 na kooperatiba mula Luzon, Visayas at Mindanao na pare-parehong umunlad dahil sa mga programang negosyo sa Kalabaw ang nakisaya sa 3 araw na pagtitipon. Dagdagan po yung kaalaman namin, dalhin namin doon sa mga farmers pag-uwi namin. Nakadagdag din ng kita. Maliban dyan, tumanggap ang Suyo Multipurpose Cooperative sa probinsya ng Ilocos Sur ng 50 buffalo mula sa proyekto ng CCP na Expanded Alab Carabawan. Dumalo rin sa NCC si Ilocos Sur Governor Jerry Singson, PCC Director Liza Battad, National Dairy Authority Administrator Attorney Marcos Antonio Andaya at Undersecretary Deogracias Victor Savillano, Undersecretary for Livestock ng Department of Agriculture. Alam ko pong hindi biro ang sakripisyong ginawa ninyo bilang mga magsasaka. Kayo ang isa sa mga pundasyon ng ating lokal na produksyon. Galing sa Department of Agriculture, pusong pasasalamat sa inyo. Para sa Balitang Pambansa, Ayla Taluban Villanueva mula sa PIA Ilocos Sur. Nagsagawa ng aerial inspection si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Catanduanes para alamin ang tindi ng pinsala na inabot kasunod ng mga serye ng bagyo na tumama sa bansa. Tiniyak naman ng Pangulo sa mga nasalanta ng bagyo ang tuloy-tuloy na ayuda mula sa pamahalaan hanggang sa muling pagbangon ng bawat apektadong pamilya. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Gab Villegas ng PTV Manila. Gab? Bilang pinaunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ang pamamahagi ng ayuda sa mga nasalanta ng Super Typhoon Pipito sa Virac, Catanduanes. Mahal na Pangulo, dito ay nagbigay si Pangulong Marcos ng 50 million pesos na tulong pinansyal sa provincial government ng Catanduanes. Ayon sa Pangulo, nakita niya ang naging pinsala ng Bagyong Pepito matapos itong magsagawa ng aerial inspection. Tinignan namin sa helicopter, nakita namin kung ano yung mga naging damage. Titignan namin ang sitwasyon dito sa inyo. Ang naging problema dito ay yung hindi masyado sa ulan, ngunit ang lalakas ng hangin. Patuloy rin na magpapadala ng relief items sa mga evacuees na patuloy pa rin nananatili sa loob ng mga evacuation center. Lahat po na nasa evacuation center na hindi pa makauwi ay binibigyan po namin nitong hanggat kailangan po ninyo. Walang deadline po ito. Tiniyak ng Pangulo na tuloy-tuloy ang suportang gagawin ng pamahalaan. Bibigyan rin ng pansin ng pamahalaan ng reconstruction ng mga kabahayan na nawasak matapos manalasa ang bagyo. Nagpasalamat naman si Catanduanes Governor Joseph Cua kay Pangulong Marcos. ang inyong pagdating, mahal na Pangulo, ay patunay ng inyong dedikasyon sa agarang pagtulong sa amin at tunay na pagmamahal sa amin. Mula sa aming puso, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Maliban sa pamamahagi ng food packs, namahagi rin ng pamahalaan ng payout sa mga benepisyaryo ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS at tulong panghanap buhay sa ating disadvantage o tupad ng Department of Labor and Employment. Ikinatuwa naman ni Emily na isa siya sa mga nabigyan ng ayuda matapos tumama ang Bagyong Pepito sa kanilang lugar. Ipinagpapasalamat niya ang natanggap na ayuda mula sa pamahalaan. Malaking tulong na po yan sa amin. Kasi sa panahon na ngayon, kapos na kapos po kami ngayon kasi wala po kaming kita ngayon. Ganito rin ang naging payag ng isa pang benepisyaryo na si Jovi. Masayang-masaya sir kasi kahit pa paano naibsan ng namin ang lungkot dahil nakapunta rito si President Bongbong Marcos. Nang pumunta siya, masayang-masaya kami sir kasi maraming tulong kaming matatanggap. Sila aabot sa 1,000 food packs at 500 piso cash relief ang ipinamahagi sa mga residente ng Barangay Rawis, Kapilian at Francia dito sa Virac sa Catanduanes.
11 sa 16 na bayan sa lalawigan ang malubhang naapektuhan ng Super Typhoon Pipito. Pinagsisikapan na rin ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na ayusin ang mga naging pansala sa infrastruktura, malinis ang mga daan at maibalik ang supply ng kuryente at linya ng komunikasyon pagkatapos ng pananalasa ng Bagyong Pipito. At yan muna latest, balik sa iyo Sheila. Gab, kamusta naman ang lagay ng panahon ngayon sa Catanduanes at yung kalsada, mga daraanan ngayon? Nakapanayam natin kagabi sila si Governor Cuba kagabi, ano? At ayon sa kanya, itong national roads dito sa Catanduanes, particular itong Catanduanes Circumferential Road ay passable naman, ano? Pero ang sinasabi ni Governor Cuba na mga hindi passable, mga hindi madaanan sa ngayon ay yung mga nasa barangay level. Pero sa ngayon ay sinasabi din ni Governor Cuba na patuloy itong sinasagawa nilang clearing operations dito sa mga maliliit na kalsada na ito within the barangay level. Sila. Maraming salamat, Gab Villegas. Nakipagtulungan ang Philippine Isa sa ilalim sa state of calamity ang Dipakulaw, Aurora dahil sa malawakang pinsala na idinulot ng nagdaang Super Typhoon Pepito. Samantala ang inyong pambansang TV, may inilatag ding serbisyo para sa mga ating mga kababayan doon. Kung ano yan, alamin natin sa balitang pambansa ni Benji Durango live. Benji. Joshua, nasa ilalim na ng state of calamity ang bayan ng Dipakulaw, Aurora, kung saan dito dumaan ang mismong mata ng Bagyong Pipito nung nakaraang linggo. Mahirap na nga ang kanilang kalagayan, mas pinahirap pa dahil naputol ang linya ng komunikasyon sa kanilang lugar na nagpapahirap ngayon sa kanilang bayan. Hindi pa naalimpungatan ang bayan ng Dipakulaw sa lalawigan ng Aurora mula sa bangungot na sinapit nila dahil sa super bagyong Pepito. Bagamat nabutasan na ang ilang daan na nabarahan ng malalaking puno at poste, nagkalat pa rin ang mga debris. Ang munisipyo hindi rin nakaligtas. Nabasag ang mga salamin, bumagsak ang kisame, nagkalat pa sa paligid ang mga nagtumbahang mga puno. Agrikultura ang pangunahing kinabubuhay dito na napinsala din ng bagyo. Mahigit 2 milyong pisong halaga ng palay ang nasira ng bagyo. Sa tala ng PDRRMO, nasira ng malakas na hangin at tubig ulan ang mga tanim na palay, high-value crops, mais, alagang hayop at isda. Umabot ito sa kabuang halaga na kulang 60 milyong piso. Mahigit 355 million pesos naman sa infrastruktura at kulang 3 milyon sa turismo. Dahil dito, naghihintay na lang na maisapinalang resolusyon para ideklara ang state of calamity sa lalawigan. Wala pa rin kuryente sa Dipakulaw. Problema ang paghahatid ng mga importanteng impormasyon sa Kapitolyo. Kaya gamit ang satellite internet ang pambansang TV, naglatag kami ng libreng wifi connection para sa LGU at mga residente. Po sa mga kabarangay natin, may libreng internet po. May pinagkaloob ng PTP4. Nalaya po tayong magtungo sa tanggapan ng NDRRMO na may pabot po natin sa ating mga mahal sa buhay ang ating kalalagayan. Sa parang ito, mabibigyan ng pagkakataon na makatawag o matawagan ng mga nag-aalalang kaanak at matulungan ding mapabilis ang disaster operation ng bayan ng Dipakulaw. Maraming salamat po. Samantala, ang DSWD Region 3 naman ay nakapaghatid na ng family food packs sa iba't ibang bayan ng lalawigan. Kahapon nga ay nagdala sila ng food packs. Ang bilang nito ay 2,300 na family food packs. Ibinigay nila sa Dinggalan, Aurora. Ang atin naman pong libreng wifi para sa bayan ay magtatagal hanggang alas 8 ng gabi ngayong gabi yan. At bukas naman target natin ang barangay Dinadjawan na 3 araw na na-isolate dahil sa landslide. Joshua. Alright, mag-iingat kayo dyan. Maraming salamat, Benji Durango. Nakipagtulungan ang Philippine Information Agency sa mga barangay information officers mula Region 12 para sa pagpapalakas ng mga napapanahon at tamang impormasyon sa bansa. Ang detalye sa balitang pambansa ni Lian Bolongan mula PIA SOC Sergeant.
Nakipag-partner ang Philippine Information Agency o PIA sa pamamagitan ng regional office nito sa Suxurgen sa humigit kumulang 500 Barangay Information Officer o BIO mula sa iba't ibang lugar sa Rehiyon 12 noong Biyernes, Nobyembre 14 para sa kauna-unahang Barangay Information Officers Network o Bayon Assembly sa bansa sa Coronadal City, South Cotabato. Ayon kay Assistant Secretary Adolfo Aris Gutierrez, Deputy Director General for Regional Operations ng PIA, layo ng nasabing assembly ang mapalakas ang paghahatid ng napapanahon at tamang impormasyon sa mga kanayunan upang malabanan ang fake news. President Bongbong Marcos has given us the marching order to mount an all-out war against fake news, against disinformation and misinformation. Aside from organizing bayons all over the country, the Marcos administration, through the Presidential Communications Office and the PIA, will be mounting a series of media, information, and literacy campaigns. Sa kanyang pahayag, hinimok naman ni Assistant Secretary for Cultural Affairs and International Engagement, Rowena Hidalgo Otida ng Presidential Communications Office ang mga BIOs na katawanin ang mga katangian ng bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Bilang isang Pilipino, ang Bagong Pilipinas ay isang movement na nagbubuklod sa lahat ng tao para sa isang hangarin. Ito ay matransform ang ating economy, ang governance, at ang ating society o ang lipunan. Samantala, malaki ang pasasalamat ng mga barangay information officer sa PIA para sa nabanggit na aktibidad na malaking tulong nila para mas mapaunlad pa ang kanilang mga kakayahan bilang mga government communicator. Malaking pasasalamat namin sa Philippine Information Agency Region 12 for inviting us dito kasi ang dami namin natutunan ng mga learnings and insights mula sa ating mga resource person. Itong mga natutunan namin, naway magamit namin ito sa pagpapaunlad sa aming Barangay Information Officers Network doon sa aming bayan. Mula sa Philippine Information Agency Suxurgen, Dian Bulongon para sa Balitang Pambansa. Pilipinas, 36 days na lang at Pasko na. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Philippine Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.